Magandang araw. Ako si Neil Masoy at welcome sa panibagong edisyon ng Manila Times Newsroom Sports. Ngayong araw ay makakasama natin ang Filipino Olympic boxing silver medalist na si Carlo Paalam na susubok muling magkamit ng medalya ngayong Paris Olympics. Samahan niyo kami sa edisyon na ito. First off, congratulations back-to-back Olympic appearances. Siguro kwenta mo na ako ng journey na yung pag-qualify mo. Kasi na-injury ka pa ng first qualification tournament sa Italy and then naka-recover ka. And nakuha mo yung Paris Berg sa Thailand. Kwenta mo na ako. Yung kasi dami kasi yung struggle sa yung part sa Olympics po eh. Kasi hindi sana ako maglaro talaga eh. Kasi dismaya na ako kasi yung injury ko paano i-handle kasi yung ilang weeks na lang. Kasi yung injury ko maga-maga pa talaga, hindi ko pa magalaw. So nag-decide po ako na iba na lang palaruin o sa San Marcos. Tapos diba, ayaw ko nang manood ng boxing, ayaw ko nang pumunta, parang na-depress din ako, ayaw ko nang mag-boxing talaga, ayaw ko na, parang gusto ko magpahinga muna, ganun. Inisip ko kasi, inisip ko yung mental ko eh, health ko, kasi yun nga, parang na-depress din ako kasi yun, sayang yung opportunity na yung sa Italy, kasi gusto ko last na yun eh, kasi kailangan ko gusto kong qualify na agad para tuloy-tuloy yung training yun. So, yun, tinawagan ako kasi inut ko talaga ng cellphone ko eh, para wala nang disturbo sa akin. Tapos nag-unwind talaga ako. Gusto ko magpunta ko ng bundok or dagat. Kasi inisip ko yung kaya ko ba, kaya ko bumulit agad. Inisip ko talaga yung paano mag-recover. Hanggang tinawagan ako ng mayor namin. Saka yung wife ko si tawag pa nga kami kasi hindi niyo maintindihan kasi atleta ako eh. So siya yung naging din. Saka yung mayor namin. Saka sabi niya, kaya ka, try mo. Hanggang nag-decide po ako na, kasi aalis sila puntang US. Ako, sabi ko mo, gusto ko doon na mag-release again para at least maano ko yung ramdam ng katawan ko. Kasi ako nagdadala sa katawan ko eh. So, doon, naano ko yung, nilang sa Marcos na, mag-decide ka, punta ka ng Baguio. Kasi magpipit. Parang ano ko din yung loob ko na, ay, pupunta ko ng Baguio, hindi ko pa nga yung katawan ko. So, sinunod ko sila. So, pumunta ko ng Baguio, nag-decide ako tumawag sa yung na punta ka, balik ka. So, yun, doon ko na-realize lahat na tiyaga talaga. Kailangan ng tiyaga. Kasi ikaw mismo magpapagaling sa sarili mo. Hindi yung ibang tao kasi ikaw yung nakaramdam. So, doon din yung teammate sa PT sa Baguio, tinulungan din ako. Kaya di man ako paragi nakapunta sa mga PT. Sobrang dismaya talaga ako kasi pag naiinggit ako na nagpa-partner sila, parang sa akin isang kamay lang, bag lang ako. So, yun, yung mga kaibigan ko rin, doon nag-ano din yung mga teammate ko eh. Nag-encourage sa akin na walang posible ganun. Pero sa akin, sabi ko nga, kukunin ko yung isla talaga. Lahat magbo-boom, parang ganun. Di mo sama sa US, at least yung decision ko, buo, ganun. Paiwan na lang ako kasi yung coach ko din, sa mission, paiwan din. So, sabi ko sa kanya na, dito lang tayo coach, gawin ko yung best ko, pagaling ako, gawin ko yung therapy. Kasi sa akin, sarili ko lang talaga nag-therapy sa akin. Nangyari ko yun sa sarili ko. Tapos, tinutulungan din ako ng mga PT ko, sa mga PT sa Baguio. Saka, di mo na palagi nakapunta at least nagagawa ko sa lahat na sa cellphone. So malaking bagay talaga kasi yung paano yung mental talaga kasi doon ka nagpo-pursige paano gawin yung mga idol sa araw. So doon ko yung ginuhugot din kasi yung ibang tao nga hindi niniwala sa'yo kasi mas masarap pala yung maglaro na simiyado ka, parang gusto mong pakita na mali sila. Doon ko naguhugot ko eh. Yun, sinabi ko nga yun sa media na na kukunin ko yung islat. Hindi ko mapapromise pero gagawin yung best ko. So doon ko na yung training namin talaga. Ngayon ko sa mesa na kahit masakit talaga, tinatry ko eh. Kasi nung parang natutruma kasi ako, sunto ko pag gumagano niya kasi sobrang sakit eh. So tinatry ko yung utak ko na okay lang to, ganyan. So, yun, nag-improve ko palagi ganun. So, thankful ko sa mga teammate ko din na tumulong sa akin.
siguro gano'n yung fulfilling or gano'n makasaya na na-overcome mo yung injury mo. Pero yung mental challenge na yun na nadala ng injury, gano'n makasaya. Ngayon babalik ka sa Olympics for another possibly potential medal siguro. Sa akin po, hindi mo masasabi yung medal agad. So, gawin ko lang yung best ko talaga. Yung parang yung nagawa ko yung best ko. At least, wala akong pinagsisihan kasi araw-araw ng hard work ko. Ganun po. Kasi, yun nga po di namin hawak yung panahon. Hindi din hawak namin yung sarili namin. Kasi, mga part talaga na kalaban natin, hindi na alam ng judges. So, gawin ko lang yung best ko talaga. Pagkita ko yung anong talino talaga ng Pilipino pag lumaban yung puso at saka hindi naman puso yung magdadala talaga talino mo kasi hindi mag-work yung puso mo walang top din so yun talaga yung matalino yung utak at saka tiwala sa sarili at saka yun siguro sa akin as a team yung team kayo na pumunta ng Paris yung ganun po yung buo kayo yung sarap na Yung nangyari sa'yo, Carlo, na na-injury ka, na-overcome, do you think that only made you stronger? Kumbaga, instead of yun na sana yung magpapayin po sa'yo, do you think, kumbaga, naging ano ba siya? Naging boost ba siya ka Sa akin po, siguro, malaking bagay din po yung siguro yung injury ko, plano siguro na Panginoon or plano sa ano po. Kasi, kinis siguro niya ako na paano ka titibay, paano ka maging strong ulit, ganun po. So, siguro, dun sa akin po, dun ko na-realize na mga maliit na mga bagay na importante pala yun. Kasi dati parang na-uulun ka, parang ako, ganyan na pala ako, ganyan. So, dapat, gano'n talaga, yung importante yung kahit mga maliit na bagay talaga, pansinin, ganun po. Doon ako nag-develop talaga. Ayun nga, Carlo, since pangalawang Olympics mo na, obviously, hindi naman maiwasan na may expectation, may pressure na makapag-deliver kayo, lalo na kayo ni Nestle, silver kayo sa Tokyo. How do you guys, ikaw, person, paano mo hinahandle yung pressure na yun or expectation? Or iniisip mo ba yun? Paano mo siya, how do you deal with it? Sa akin po, hindi mo iniisip na kasi hindi naman sila yung maglalaro talaga ako yung maglalaro. So, kasi pag iniisip mo sila kasi, speak sila ganyan. So, ako, wala akong iniisip. Ako, blanco kasi ako po eh. Gusto ko, wala akong marinig, wala lahat. So, blanco ako eh. Pag maglaban, expected din na ganyan kasi Olympic ito, types ka, ganun. So, wala kasi Olympic kasi, wala na yun eh. Sa ilang years na yun, wala na yun eh. Nandun yung pangalan mo, pero para sa akin, wala ko yun eh. Kasi sinasabi ko sa sarili ko, hindi ako Olympian. Hindi ako two-time nag-Olympian. Pero sa ibang tao lang kita two-time Olympian. Parang sa akin, nag-i-start pa rin ako. Pang-zero ko. Ano yung meron si Carlo ngayon na wala yung Tokyo, na mas makakatulong sa kanya na siguro lumaban ng mas maganda? Yung sa akin talaga yan po, yung pakita ko yung ibang Carlo dati, iba yung sa Tokyo, iba ngayon, mas iba pa ngayon. Parang sa akin po, parang sabi kasi sa sarili ko na nag-hunt po ako eh, nag-hunting po ako, parang ganun po yung nagtatarget po ng isa-isa. So, parang ganun po. Iba yung Carlo, iba naman yan. Yung pakita ko yung the silent po. Yan. May pakita ko yung shock po. Siguro talk about your family din, Carlo. Gano'n sila ka nag-i-expansion para sa'yo? Yung anak mo na just turned 1 year old, well, gano'n sila? Sobrang saya po eh. Hindi ko na-speak po ba ito pala yung pamilya, parang, kasi sa edad na 25 po ako nag-settle down na po talaga ako. So, sobrang saya po talaga paano mag-adjust, kasi paano i-handle yung mga problema, gano'n. Sobrang saya talaga po. Sobrang saya, pagod man, masaya, gano'n po. Sama-sama na po. Pero sa akin bro, sobrang thankful po ako kasi lalo na sa pamilya ko, sa kahit po sa baby ko. Kasi umalis na ako doon na may sakit pa siya eh. So,
sabi ko sa kanya na kasi dengue kasi tapos nasa hospital pa kami. So sabi ko, try yung best ko para sa kanya. Alam, joke yun na. Nakakamiss lang. Carmen, siguro, usapan natin yung ikaw, si Nesty, si Yubio. Nakabalik ulit kayo sa Paris. Nagano kayo masaya na kayong magkakatropa, magkakasama, nakabalik kayo. Kasi hindi ko talaga expect din ko eh. Kasi every qualifying talaga ako yung last eh. Sa banding namin na tatlo. So sila na-qualify si Yomer. Una si Yomer sa Asian Games, si Nesty. Ako pala yung last ending ko eh. So last na dagdagan pa ngayon, sobrang thankful po namin kasi 5 na kami maglalaro. So sa akin po talaga parang miracle po, pinaikot na yung mundo talaga po eh. So thankful po kami kasi yun po, kasi nagtutulungan po talaga kami nag-uusap na kaya mo yan, post mo yan, alam namin, ganyan. Sa Tinisty, post niya ako na kaya mo yan, babawi ko, alam namin, ganun ka katapang. Si Yomer din, alam namin Lloyd, ganun ka determinado kasi alam naman kita namin nag-ano ka tibay, ganun po. So lalo na sa teammate namin yung dalawa po, sobrang thankful po namin sila Ira at saka si Milgas kasi si Reggie Bacchiadan kasi sobrang mismo kami po nag-ano sa kanila na kaya nila. So yun nga naman 5 sila. So thankful po kami sa teammate na laban sa Paris. Siguro sa akin po gift na talaga ito po eh. Gift na po kasi hindi ko masasabi na talent ko lang po eh, kasi parang gift na po, parang kasi sa rami-rami mong daming atleta, but ikaw pa yung binigay na talent nito kasi sobrang pagod ng boxing ko eh. Sobra sa hirap din namin po. Sa pamilya namin ako lang talaga yung boxing ko. So parang gift po kasi saan mo yung nagagala yung talino mo, saan mo yung nagagala yung pag-inwais mo, ganun po. Siguro gifted yung God siguro. Hindi lang katulad ni Pacquiao, parang gift na yun sa kanya eh. Yung masasabi na talent niya yun, gift na yun kasi nakita mo, parang kasi lahat naman, kasi may nakakila ako mga Chinese din po eh, parang nasabi niya na di na daw para sa akin talent din, gift yan eh, para sa'yo kasi di naman daw makapalit ng isa rami-rami namin, di naman ka makapalit ng sa Olympics balik agad kasi papasok sa Olympics sobrang hirap talaga kasi parang sa akin disiplina siguro, tsaka yun talaga po, disiplina, tsaka kumbaba, tsaka respeto siguro sa kapwa. Kasi kahit anong mo Olympian mo, kung wala ka rin respeto, coaches mo, boxers mo, or mga tao sa paligid, yun po, yung mga maganda doon po talaga, disiplina, tsaka pakumbaba po. Kasi gusto yung narating na mataas eh, kung hindi ka marunong humingon sa kapwa mo. Carlo, last na lang. Siguro, message mo na lang sa fans, sa mga sumusuporta sa iyo. Sa akin po, masabi ko po sa lahat na sumuporta sa amin, social media, platform, saka lahat na po ng mga tao po na yung sumuporta. Hindi lang sa boxing po, sa lahat ng combat sports po. Supportaran nyo kami po, pray nyo kami sa darating namin na laban sa Paris. Sana po, hindi lang lahat na makauwi ng may medal po. Lahat sana po na makauwi na may medalya dala po. At safe po kami lahat na lalaban sa Paris soon. Oscar Palau, lalaban para sa Paris Olympics, 57 kilograms.